Happy Monday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po ang ating nagdaang mga araw? Sa ating pag-alaala, sa ating mga mahal sa buhay, ito pong tinatawag na Undas 2024. Although alam natin na hindi lamang naman ito yun ang katakdang araw para atin sila alalahanin, sa bawat sandali ay malaya tayo na alalahanin ang lahat ng ating mga mahal sa buhay na mga namayapa na. Tayo po ay magpatuloy sa ating online morning devotion sa umagang ito sa pamamagitan po ng ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ating simula ng ating umaga sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita nang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulayan ngayon, tama po ito sapagkat ngayon ay sineselebrate natin ang Stewardship Month. At ang ating tatalakayin ngayon ay may patukoy o patungkol dito sa ating pagiging mabuting katiwala. Ito po ay may pamagat na ang babaeng balo. Ang ating batayan talata ay ating pong masusumpungan sa Lucas 21:1-5 at ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Sa kanyang pagtingala, nakita ni Jesus ang mga mayayaman na naghuhulog ng kanilang mga kaloob sa kaban ng yaman. Nakita rin niya ang isang dukhang balo na naghuhulog doon ng 2 sentimo. Sinabi niya, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong ito ang naghulog ng higit kaysa lahat. Ito ay sapagkat mula sa kanyang karukhaan ay inihulog niya ang lahat niyang kabuhayan." Ang mga mayayamang ito ay naghuhulog ng mga kaloob sa Diyos mula sa mga labis nila. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Batid natin na ang ating Panginoong Hesus ay masugid na tagapagtaguyod ng karapatan ng lahat ng uri ng tao. So ganon ang magandang katangian ng ating Panginoon na kanyang patuloy na ipinaglalaban ang mga karapatang pantao at anumang uri ng tao sa lipunan ay kanyang binibigyan ng pansin upang matugunan ang kanyang karapatan bilang isang tao. May mga Bible verses po tayo na ating babanggitin na ang ating Panginoon ay tunay na ipinakita ang kanyang pagtaguyod sa karapatan ng lahat ng uri ng tao. Una po ay ang mga dukha. Ang sabi nga po sa Lucas 6:20, tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi niya, "Pinagpala kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos." Ang mga alipin na naitala sa Lucas 7:20, doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Maging ang mga babaeng balo, ang sabi nga po sa Lucas 18:3, sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, "Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin." Maging ang mga dayuhan o bilanggo na naitala sa Mateo 25:43-45. "Hindi niyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi niyo ako dinamta nung ako'y hubad. Hindi niyo ako dinalaw nung ako'y may sakit at nung ako'y nasa bilangguan." Ang sagot din sila at sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit at nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo
Nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkakaitan. Sa mga talatang ito na ating mga nabanggit, ay lalo niyang ipinadama ang katotohanan ito sa pamagitan ng kanyang dalawang bagay na kanyang ginawa. So ito po ay hindi lang naging sa salita ng ating Panginoon, at ang kanyang kilos at gawa ay nahayag upang patuloy na ibigay ang kanyang pagpapahalaga sa mga tao na nangangailangan ng kanilang mga karapatang pangtao. Ito ay pinakita ng ating Panginoon sa dalawang bagay, at ito ay ang mga sumusunod. Una, pagtatanggol. Tulad ng karaniwang ginagawa, muling pinauna ng ating Panginoong Hesus ang mga eskriba. Bukod sa kulang sila sa pansin, ugali pa nilang apihin ang mga babaeng balo. Ipinagtanggol ng ating Panginoong Hesus ang kanilang karapatan at ipinangako ang matinding parusa sa mga umaapi o umaabuso sa kanila. Nakalulungkot malaman na maraming kababaihan araw-araw ang nagiging biktima ng pang-aabuso. Marami rin ang hindi naitala sa pahayagan at naisusumbong sa mga kinaukulan sapagkat sila ay pinatatahimik ng pera o ng matinding pananakot. Ngunit ang ating Panginoon, ipinahayag niya ang kanyang pagbibigay at pagpapahalaga ng kahit anumang uri ng tao na ating mga nabanggit sa pamagitan ng kanyang pagtatanggol. Isang bagay pa po na ginawa ng kapahayagan ng ating Panginoon ay ang pagkilala. Samantalang nakita rin niya at hayagang kinilala ang matapat at maksakripisyong pagbibigay ng ginawa ng babaeng balo. Ang kaunti niyang pera ay nagkaroon ng malaking halaga dahil wala siyang itinira para sa kanyang sarili. Sabi nga po yan sa 21:4. At ito ang higit na mahalaga para sa kanya. Gayun din tulad ng talinghaga ng Pariseo at ng Publikano na naitala sa Kabanatang 18, talatang 9 hanggang 14. Higit na tinatanggap ng Diyos ang hamak at aba sa paningin ng tao. Karapat-dapat purihin at tularan ang dukhang babaeng balo. Kinilala ng ating Panginoon yung makayang ginawang paglilingkod ng babaeng balo. Na sabi nga, ito na yung kanyang kahuli-hulihang pera sa lapi, ngunit hindi siya nag-alinlangan na ito ay ihulog upang kanyang ipagkaloob sa ating Panginoon Diyos. Natatanging paglilingkod, natatanging pananampalataya na sa pamagitan ng kanyang pagkakaloob ay kanyang ipinakita ang kanyang seryosong pagkakaloob at dedikadong pagbibigay na ito ay nakapagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa ating Panginoon. Kapag nagkakaloob tayo sa Diyos, iniisip natin kung gaano kalaki ang ating ibibigay. Amen po ba? Hindi po ba? Yan ang gusto natin. Pag tayo magkakaloob, magkano kaya yung ating ikakaloob na malaki? Ngunit alam ng Diyos, alam ng ating Panginoon kung gaano kalaki ang hindi natin na ibibigay. Alam po yun ng ating Panginoon. Alam niya kung gaano pa kalaki ang natitira sa atin. Ang katuruan ng paghahandog ay nasa pagpapakasakit. Kapag naghahandog tayo ay nangangahulugang isasakripisyo natin ang bagay na ating kailangan. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang mga aral at turo sa atin upang lalo nating palalimin ang ating mga pananampalataya, lalo na sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Bagamat ang iyong lingkod ay dumadaan sa pagkati ng lalamunan at pag-ubo,
Ngunit hindi niyo po hinayaan na hindi ako makapag-share ng iyong salita sa umagang to sa aming morning devotion. Dinadalangin ko, Panginoon, ang aking mga kapatid na ngayon ay ipapasok sa work at ang iba ay papasok sa school. Ang iyo pong mayamang pag-iingat ang maranasan nila, Panginoon, at sa buong maghapon na kanilang gagawin sa work and school, ang karunungan, kalakasan ng katawan ay kanila pong madama, aming Panginoon. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang aming mga kapatid, mga kaibigan, mahal sa buhay na may mga karamdaman. Ang iyo pong mayamang paghipo sa kanila ang magbibigay ng kagalingan. Ibi-bless mo rin, Panginoon, ang mga gamot, ang mga medical procedures upang sila ay tuluyang makadama ng kagalingan. Salamat po, Panginoon, ang iyong pong masaganang pagpapala ang maranasan ng aking mga kapatid sa buong araw na ito para po sa iyong karangalan, kaluwalhatian. Amen at amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Pumayo po tayo at maglingkod.